Mga gamit o mga bagay sa loob ng bahay na may dalang kamalasan o kahirapan na dapat alisin mo agad ang mga ito. Hello guys! Kumusta? Welcome again sa ating YouTube channel. Another pampaswerte tips ang ating pag-usapan ngayon kung paano swertihin ang iyong tahanan, kung paano laging may pumapasok ng pera sa iyong pamilya. At kung kayo man po ngayon guys nakakaranas ng medyo mailap yung swerte, nakakaramdam po kayo ng medyo mabigat na sa pakiramdam yung kahirapan na yan, guys, gumawa ka nito. Ito po ay makakatulong po sa inyo ito upang mag-attract ng swerte, hindi lamang ikaw, pati ang iyong buong pamilya. And syempre po guys, samahan natin ito ng sipag at tiyaga. Number 1 sa lahat po, ang ating pananalig sa ating mahal na Panginoong Hesus, ang ating pananampalataya sa Kanya, ang ating relasyon sa Kanya. And then, sikapin po natin na hindi po tayo nakakasakit ng kapwa guys kasi magiging hard lang po yan para matupad mo ang iyong mga pangarap. Kailangan po guys, wala kang taong natatapakan or wala kang taong nasasaktan para tuloy-tuloy po ang blessing na ibibigay po sa iyo ng ating Panginoon. So sa video natin ngayon, pag-usapan po natin kung ano ang madapat po nating gawin sa ating bahay, sa ating tahanan para ito po'y mag-attract po ng positive na enerhiya at ang lahat ng nakatira po sa iyong bahay ay talagang magkakaroon ng mga swerte. Hindi lang ikaw, pati yung pamilya mo, buong pamilya nito guys. So ayun po guys, kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, bago po tayo mag-umpisa, please po, hihingi po ako sa inyo ng pabor. Pwede po ba kayong mag-subscribe sa ating channel, and then huwag kalimutan po i-hit bang ang notification na yan, bill all yan, notification. I-hit mo yung bill na yan para ma-notify ka sa mga susunod na mga videos na ating ihatid sa inyo. Number 1 po guys, para po swerte palagi ang pumapasok sa iyong bahay. Ayan, sikapin po natin guys na hindi tayo magkakaroon ng away-away ang member ng pamilya. Kasi po guys, pag once na isang pamilya po hindi nagkaintindihan, laging nagtatalo, lalayo at lalayo po ang swerte dyan. So number 1 po yan. So number 2, kailangan po natin guys na mag-isip tayo always ng mga positibong bagay para positive po ang dadaloy sa ating tahanan. Positive na enerhiya po ang dadaloy. Once po na once po na positive enerhiya ang dadaloy sa iyong tahanan, yun po kasunod na doon yung swerte. Dadaloy din ang swerte sa inyo and din tuloy-tuloy po yan. So number 2 po yan. Think positive always. And number 3 po, magpausok po kayo ng insinso tuwing umaga. Pagising po niyo sa umaga guys, magpausok po kayo ng Chinese incenso. Ito po ang tinutukoy ko po. 7 piraso nito guys, yan. 7 piraso lamang. Magsindi kayo dito, doon po mismo sa harapan po ng iyong main door. Pagising po ninyo guys. Every morning mo itong gawin. Ayan. And then, wag po kayong mag-alala kasi ang bango-bango po nito. Ayan. So, ganito guys. Sindihan mo siya and then ilagay mo doon sa harapan po ng iyong main door sa loob po ng iyong bahay. Okay po? And then, syempre, ingatan mo lamang guys na wala pong mga floor mat dyan na masusunog or mga carpet. No? Kung mayroon kayong mga carpet. So, ayun. Number 3. So, ang number 4 po, kailangan po itapon mo ang mga gamit mo sa iyong bahay na medyo nagkakaroon na ng crack. For example, baso na may crack sa gilid, itapon mo yan. Plato na may crack sa gilid, isa din yan, itapon mo yan. Kasi malas po ang dala niyan. Kahit po maglagay kayo ng mga pampaswerte, kung mayroon kang naka-stack dyan sa iyong bahay, nag-attract po yan ng negatibong enerhiya. So, nagpapasok ka ng, nag-attract ka ng swerte, nag-attract ka ng positive na enerhiya, pero mayroon dito sa loob ng iyong bahay na kumukontra dahil po sa mga gamit na nandiyan dyan. Kaya guys, kung yung mga gamit na yan, hindi mo na kailangan, huwag mo nang gamitin yan. Example, yung mga baso na may crack sa dito guys, dito may mga crack. Ano mo na yan, dispose mo na yan.
bumili ka ng panibago kasi once na bibili ka ng bago, ayan, maganda po yung pasok ng swerte diyan. Kasi walang mga ganong mga bagay. Kasi nag-attract po ng mga negative yan. And yung mga sira po na mga, yung orasan na hindi na gumagana, hindi na umaandar, i-dispose mo na yan. Kung kaya pa bilhan ng battery, bilhan mo kaagad ng battery. Kasi po yan, swerte din ang orasan, no? At ilagay mo ang orasan, doon po makaharap sa may silangan. Swerte po yan. Lalo po siyang mag-attract po ng pera po pag yan nakaharap sa may silangan. And ang salamin na may mga basag-basag, itapon mo na po yan. Huwag mo nang pagtsagaan na ilagay mo pa dyan. Kasi yung iba kasi, kahit nag-crack na yung salamin, nagsasalamin pa sila guys. Hindi nila alam. Negative po ang epekto niyan sa kanila. Malas po talaga yan. Kaya please po, itapon mo na yan. Dispose mo na. And then, yung mga cobweb po sa ating bahay, linisan po yung bahay natin guys. Huwag nating pabayaan na mayroong mga cobweb dyan, nakabitin-bitin po. Yan mga, yung gagamba na nakabitin-bitin yung mga cobweb. Naku po, linisan ninyo kasi negative po yan. Nag-attract po yan ng sakit, nag-attract po yan ng negatibong enerhiya. And lalo po guys, yung bahay po ninyo, pinamahayan na ng paniki. Naku po guys, naku maglinis kayo kaagad. Huwag niyo hayaan yung paniki po na naninirahan na sa iyong bahay kasi yung iba kasi mayroong mga paniki doon nakatira sa itaas. Naku, linisan po ninyo yan. Negative po yan. Nag-attract po yan ng sakit at malas po talaga yan. And another one, lahat po ng mga gamit po, ulitin ko, lahat ng mga gamit na may sira na, i-dispose mo na siya. Linisan mo ang iyong bahay, guys. Kung gusto mo talagang swertihin, linisan mo ang iyong bahay. Lagyan mo ng mga asin bawat corner doon and then i-continue mo yung pagpausok ng Chinese incense. Magulat po kayo sa resulta, guys. Unti-unti po yang mabago. Kung ngayon po nahirapan po kayo, nagtatanong po kayo, bakit hanggang ngayon walang swerteng dumating? Kasi po, baka mayroon kayo sa aking nabanggit dyan na nandiyan pa rin sa iyong loob ng bahay. And then another one, yung mga luma po na mga kalendaryo, itapon mo na po yan. Yung kalendaryo nung nakaraan pang mga 5 years ago, kahit yung nakaraang taon na mga kalendaryo guys, itapon mo na yan. Nag-attract po yan ng negative. Diba po ang kalendar is sila, yung buwan, yung araw parating, tapos itinago mo pa, so naka-stack yun. Instead na swertihin ka, mayroong darating sa yung swerte, hinaharangan mo sa kakaipon-ipon ng mga kalendaryo na hindi mo na nagagamit. Yung mga kalendaryo nung unang araw pa, nung unang taon pa, sa dapat wala na yan. Dispose mo na kaagad yan. And then next, para lalo kayong swertihin, maglagay po kayo ng mga buhay na halaman sa iyong loob ng bahay. Money tree, isa din yan. Maglagay ka ng money tree sa corner ng iyong bahay. Doon po sa may sala ninyo, maglagay kayo ng money tree. Nakakatulong po yan na mag-attract ng abundance, pera, kasaganaan, ang money tree. And another one, maglagay din kayo ng halaman na yung golden photos. Yung golden photos, nag-attract po yan ng swerte. Pera po ang ina-attract niyan. At ang mga halaman po guys, nakakatulong din yan na magbigay sa iyo ng preskong hangin. I-absorb noon yung mga alikabok na nasa loob ng iyong bahay at magpo-produce po yan ng swerte. Mag-attract po yan ng swerte. So, ayun lang po sana guys. Ayun lang po ang ating topic ngayon. Yun lang po ang aking maibahagi sa inyo ngayon. At sana po guys, hindi ninyo ito ibaliwala ang aking nabanggit. So, medyo mahaba na po ang ating video ngayon guys. Sa susunod po, magdagdag po ako uli sa inyo ng mga paraan kung paano kayo makapag-attract ng swerte sa iyong bahay. No? So, ayun po guys. Sana po guys nagustuhan po ninyo ang ating topic at huwag po ninyo itong ibaliwala. Kung kayo man po'y naniniwala sa mga pampaswerte, please po tanggalin po ninyo yun. Kasi magkokontra po yun. Gumawa ka ng pampaswerte and then mayroon kang mga itinatago sa nag-attract ng mga negatibong mga enerhiya, nagkokontra po yan sila. Baga sa nakakaharang po, hinaharangan po.
So, ayan po guys, maraming salamat ulit sa inyong lahat at huwag po ninyong kalimutan mag-comment sa baba. I claim it. Ayan. And i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kakilala, mga pamilya ninyo. At huwag kalimutan i-like at subscribe na rin po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. And then hit the bell all para ma-notify ka sa susunod dating mga new videos. So, bago po ako magtapos guys, ay kung interesado po kayo na matutunan ninyo ang aking negosyo online, i-message po ninyo ako sa aking Facebook or sa aking Messenger. Ayan. Pag-usapan po natin ito. Alam ko po, makakatulong ito sa inyo. Ating positive lamang always, guys. No? So, ayan po, guys. Ulitin ko po. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Lagi po kayong mag-ingat. I love you all, guys. Bye!